Ano ang month ngayon natin? March. Okay. So, yun ang aking topic about the spiritual message of the month of March. Yan. Binigay sa akin ni Lord yan. Samantalahin natin, today is March 5. Hanggang kailan ang March 5? Hanggang March 31. So, ilang days na lang? Nasa 26, tama ba ako? 26 days. And within 26 days, maranasan natin itong message ng month of March na ito para sa atin. Kaya as you listen, huwag kang makinig sa sinasabi ng katabi mo kasi nanakawin niya yung bagay na gustong iparating ni Lord sa iyo. Kailangan maging focus ka. Kaya pag yung katabi mo nangungutang sa iyo, sabi mo sa kanya, mamaya na yan. Okay? Naniningil sa iyo, mamaya na. Amo, ha? Nakikinig ako ng mensahe ng Diyos. So ano ang topic natin? The spiritual message of the month of March. Hindi ko ito ginagawa, di ba? Bihira, ngayon lang ito. At sa kalooban ng Lord, sa susunod ay month of April, may message din dyan. Hanggang sa month of December, okay? Yan. Sino may birthday ng month of March dito? Taas ang kamay. Tumayo nga yung mga may birthday ng month of March. Yung mga birthday celebrator natin. Tatlo kayo. Okay. Salamat. Sige, makakaupo na kayo. Ano ang spiritual message ng month of March? So, ang mangyayari nito ay yung acronym, M-A-R-C-H. Meron siyang corresponding meaning. Okay? Like letter M. What is the spiritual message of the month of March for you? Letter M stands for miracles. Ibig sabihin, kapatid, this month of March is the month of miracles for you. Ito ay buwan ng himala o milagro sa iyong buhay. Ito ba ay isang panluluko? Ito ba ay isang myth o isang idea lang? Hindi po. Hango po ito mismo sa pagkakatatag ng buwan ng March. Ngayon, ang gagamitin natin ay ang Roman calendar. Dati noon ay puro Jewish calendar ako. Ngayon naman ay Roman calendar. Ang nagtatag ng Rome ay si Romulus. Siya ang founder ng City of Rome. Tapos sa kanyang pagtatatag dito ay nagtatag din siya ng kalendaryo na tinatawag na Roman calendar o Romulus calendar. Yung ginawa niyang kalendaryo noong taong 752 BCE, before the Common Era. Pagkaharap nyo ang mga Muslims, wag kayong gagamit ng before the Christian era. Magagalit sa inyo. Hindi nila tanggap yun. Ang tanggap nila before the common era. Okay? Kaya, kung may Muslim, tuloy mong katabi mo, kapatid, ikaw ba ay Muslim? Hindi naman. Lahat tayo Kristiyano. Kung Christian tayo rito, papalitan natin ang kahulugan ng BCE. Before the Christian era. Pero kung may mga Muslim kang nagkasalita ka, nagbibigay ka ng date, at yung date na yun is prior to the advent of Jesus Christ. Siyempre, yung BCE, hindi mo gagamitin ng before the Christian era, but before the common era. 752 BCE. Bakit? Sapagkat ang ginagamit na kalendaryo nung time na yun, ni Romulus ay 10 buwan lang siya. Kulang ng 2 buwan. 10 months lang ang ginamit niya. At ang first month is not January and February that time. Ang first month ng Roman calendar, before the advent of Jesus Christ, pag sinabing advent, yung pagdating ni Jesus. Yun ang Advent.
Okay? O kaya ay before the common or Christian era, ay March ang kanilang unang buwan. March to December. Wala pong month ng January. Original yan, no? Sa original Roman calendar, walang month ng January at walang month ng February. Magtanong kayo, bakit? Ayon sa aking bubuit, hindi nila nilagyan ni Romulus ng January at February before o after month of December, di ba? O before mag-month of March, ay sapagkat it was a winter season. Pag sinabing winter season, ng time na yun, ay wala pong opisina. Wala din pong mga private offices na po pwedeng mag-open. Walang school. Walang military action. Lahat po ng tao ay nasa kanya-kanyang tahanan. Kasi it was winter. Malamig, umuulan ng yelo. So, walang buwan na gagamitin. At dito, kapatid, bigla na lang po na suddenly, lilitaw ang araw. Yung sinag ng araw ay lilitaw sa Rome. Magkakaroon ng pagbabago ng klima. At napagtanto nila, pumasok na ang buwan ng March. Sapagkat ang buwan ng March, the March is a month of transition from winter to spring season. Yan po yun. At dahil po doon, parang isang himala na nabago ang sitwasyon. Na parang pandemic na bawal lumabas lahat ng tao. Di ba? Merong bantay na hindi po pwede lahat. Walang sarado ang mga trabaho, sarado ang mga opisina, sarado ang school, sarado maging ang mga lahat ng mga dapat isara ay sarado. So, ang mga malls, sarado lahat yan. Ang mga tao ay nasa kanilang tahanan lang. Trying to survive the winter season. No? Sinisikap nilang mabuhay sila sa panahon ng taglamig. At dahil doon, walang month of January. After December, walang month of January, walang month of February. Kaya nang bigla po kapatid na nagbago, suddenly nagbago ang klima, may lumitaw na haring araw at sumilay yung rays nito. And suddenly, yung mga natatabunan ng yelo na mga puno na halos nagkandalagas-lagas ang mga dahon, nag-i-sprout ang mga dahon. Na dati noon, wala kang makikitang anumang buhay na halamanan dahil sila ay natakpan ng puro yelo. Then, nagkakaroon po kapatid ng blossoming ng mga plants and flowers. Suddenly, there was a miracle. Yun po ang message nun. Kaya nga ang month of March ay tinatawag ng marami the month of miracle. Hindi po ito, ika nga ay guni-guni o imbento. Ito ay totoo, kapatid, na binatayan natin kung bakit hindi naglagay si Romulus originally sa kanilang kalendaryo ng month of January and February. Yan ay buwan ng himala. Sabi ko nga, all truth are parallel. Pag sinabing winter, panahon ng taglamig, para bagang ikaw ay dumadaan sa mabigat na problema sa buhay. Para kang dumadaan, kapatid, sa mga bagay na imposible na makasurvive ka. But suddenly, a miracle took place. A spiritual climate began to change in your life. Nagkaroon ng pagbabago. At dito ay ipinapakita lamang sa ating kapatid na
ang buwang ito ay buwan ng himala. Kung nagsasabi kang walang himala, kapatid, may himala. Huwag kang tumulad kay Nora Honor na nagsasabing walang himala. Amen? You know, doon sa original na Roman calendar, the month of March was originally the first month of the year. And it symbolizes a new start of a new beginning. Pagsisimula. Amen? Pagsisimula ng isang napakagandang climate. At maaaring pangit yung climate sa buhay mo. At ngayong month na March na ito, i-claim mo kapatid na may ginagawa ang Diyos. Binabago niya ang sitwasyon ng buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, binabago ng Diyos ang sitwasyon ng buhay mo. Previously, mukhang walang nangyayari sa buhay mo. But God has something stored for you in this month of March. Amen? From nothing, you will become something. Amen po ba kapatid? At ang buwang ito kapatid is a month of miracles and testimonies of God for you. Alam nga, nung Sunday morning, akala ko magpapapray sa akin yung isang member natin na galing sa Daet Satellite Church. After the service ng morning, lumapit doon, nagpapapray. Akala ko kasi, sabi niya, ang kanya raw board exam ay sa March 20. Sa March 20 yung board exam niya. MedTech yung board exam niya. Eh sabi ko, sa March 20 pa ako, wag muna tayo mag-pray muna ngayon. Kasi may 10, may 7, sa March 17 na lang. Eh hindi po ako magpapray po doon. Ang gusto ko ipag-pray po ninyo, nahihirapan ho ako sa pag-upo, pagtayo. Ang sakit ng ganito niya. Eh siyempre, nagre-review siya. Hindi siya makapag-concentrate sa review kung marami kang pain na nararamdaman sa katawan. Eh siyempre, nagkakabisa siya ng mga formula, medtech eh. Kailangan kabisaduhin niya yung formula. Di ba? Na sa chemistry, siyempre, importante rin yun, kabisa niya yun. Eh, ang dami niya nararamdamang sakit sa kanyang katawan. Yung sinabi ko sa kanya, kailan bang exam nyo? March 20. Naalala ko. The month of March is a month of miracle. Amen po ba? At naniniwala ako, maghihimala ang Diyos sa kanya. At ano ang nangyari? Naghimala nga ang Diyos sa kanya. Napasigaw nga siya doon eh. Buti lang nakarinig, sabi niya, wow, grabe. Kasi bakit? Bigla po kamong lumuwag ang kanyang pakiramdam. Kasi hindi pantay ang kanyang leg. Mahaba ang kanan kesa sa kaliwa. Kaya pala, malusog siya eh. Parang wag na. Okay, wag na. Baka mamaya ma-open pa. Ano siya eh, malusog. Eh siyempre, pagka malusog ka at hindi pantay ang iyong paa, yung puwersa, di ba? Yung puwersa, doon ka bibigay eh. Eh siyempre, kung dito, talagang masakit. Sakit ng ganito niya eh. Tapos pagka umuupo siya, ang sakit, pati yung puwet niya, ang sakit din. Nakakaawa nga yung kalagayan ng sister. Pangiti-ngiti lang, pero sabi niya, grabe yung pain. Yung pala, hindi pantay ang kanyang paa. E noong pong kinuman, left leg, grow out now in Jesus' name. Sabi niya, gumagalaw po, humahaba po yung paa ko. Eh nakita ko mukhang sosobra. Kasi delikado pagka sumobra ang haba. Papahabain mo naman yung isa. Eh baka umuwi nun, magulat yung magulang. Ba't binakad tumangka? Di undertake mo lang, ulit lang na babae. Kaya lang, chubby siya. Kaya noong pong sabi niya, gumalaw po yung aking left leg. Sabi ko, pumantay siya. Sige, lumakad ka. Napasigaw siya. Why? Natapat, buwan ng March is a month of miracles. Anong kailangan mong miracle ngayon?
Ano ang miracle na kailangan mo ngayon? Ang ating summer camp ay gagawin na sakop ng buwan ng March. Humanda ka, may gagawin si Lord sa buhay mo. God will make a turnaround in your life. Babaligtarin ng Diyos ang sitwasyon ng buhay mo. Mula sa kapangit-pangit na kalagayan ay pagagandahin ng Diyos. Amen? Mula sa walang-wala, magkakaroon ka. Ito'y depende sa inyo kung ayaw mong paniwalaan. Kung hindi ka masaya dyan, di walang miracle sa iyo. Kasi nung sasabi ako, parang alukot-lungkot eh. Babaguhin ng Diyos ang sitwasyon ng buhay mo. Diba? Parang, ikaw magsabi ka ng isang taong ganun, alam, parang may good news. Alam mo gano'n, diba? Ang Diyos lang talaga mahabagin eh. Amen? At ito ay prophecy sa'yo na kailangan mong tanggapin at paniwalaan. Amen? Sabi mo, this month of March is the month of miracles in my life. Eh, wag mong suluhin, in my family. Wag mong suluhin. Amen? Ano iduduktong mo? Yes. Sa lahat ng mga members ko sa Connect Group, this month of March is a month of miracles. Puro mga financial stability ang aking nababasa sa mga prayer request. Ibig sabihin ng financial stability, nangangailangan yan. Amen po ba? Anong kailangan doon? Miracle. Bibigyan ka ni Lord ng maraming kliyente. Amen po ba, kapatid? Napakahalaga nun. Pagkakalooban ka ni Lord. Kaya pabang ikaw nakatayo sa table mo, nagdadatingan ang mga kliyente, masasabi mo, may milagro, may himala. O sabi nila, oy, nura-unor yan. Amen? May himala, may milagro. Angkinin mo lang. Sampalatayanan mo lang. Mangyayari yan sa'yo. Amen po ba, kapatid? Ayan. Letter A, this month of March is the month of answered prayer. Yan pang hawakan mo yan sa buhay mo. Kung inaanto ka ngayon, untugin mo yung ulo niya, magising ka. This month of March is the month of answered prayer. Tutulog-tulog ka pa. Ito ang buwan na sinagot na ng Diyos. Hindi sasagutin ha. Sinagot na ng Diyos ang iyong mga kahilingan. Sigaw naman dyan. Amen. Sa paanong pamamaraan yan? Tignan natin, kapatid. Ayon doon sa kasaysayan ng the first Roman calendar month nila, pag oras po na nakita na nila sa kanila mga bintana na nagiging maganda ang kalagayan ng sky, and then lumilitaw na po, kapatid, yung araw, at yung kanyang rays ay tumatama ngayon sa kanilang mga salamin ng bintana. At kumakalat yung rays ng sun sa buong sangkalupaan. Alam natin ang symbol ng rays of the sun. That is a symbol of hope. Ito ay simbolo ng pag-asa. The rays of the sun is a symbol of hope. And this hope pertains to answered prayer. Kasi, kung ikaw ay natira sa Rome during that time, wala kang ginawa kundi manalangin sa Diyos. Bakit? Sa sobrang lamig. Ito nga lang eh. Nung minsan nararanasan po yan sa New York, nakita mo yung yung picture mismo sa, yung last year lang sa New York, inilagay sa Philippine Star,
Yung mga sasakyan covered na ng snow. Yung buong daan ay bumabaha ng snow. Halos natatakpan na ang buong bahay ng snow. Kaya pala, kung inyong titignan, pag pala may snow, hindi pala ganun ka-simple yun. Di ba? Talaga palang grabe yung lamig. Paano kung hindi gumana yung iyong heater noong time na yun? Di ba, mamamatay ka sa lamig. Kaya kanselado lahat ng pasok. Maring tuwan-tuwa yung mga estudyante, walang pasok. Kung nga, wala nga pasok, hindi ka naman makalabas ng bahay, nakakulong ka lang doon. So yung mga tao ay nasa diwa ng prayer. And then isang araw, nagising na lamang sila. Maaliwalas ang panahon. May sikat ng araw. Talunan sila. Why? Because the month of March has come. It's an answered prayer. Yan po yun eh. The month of answered prayer. Kaya ito, importanteng iyong malaman ng gayon. Alam niyo po, kami, may pinagpipray kami ni Pastora. Nung month of February, may dumating na imbitasyon sa amin na kami ay kinakailangang mag-apply ng visa sa Qatar. Dahil isasama kami para mag-minister sa Body of Christ, mag-preach doon sa Qatar. Hinihingan kami ng mga requirements. Puro rejected eh. Yung picture na pinadala namin, rejected. Yung passport, rejected. Mali daw, hindi, ang ipin daw ni Pastora ay nakalabas. Kailangan daw ay sarado ang bibig. So, magsasabit ka na naman ng panibago. Hindi mo tuloy alam kung tutuloy, okay kaya, tutuloy nga kaya kami sa application namin ng visa sa Qatar para kami makapasok sa Qatar para makapag-preach sa mga churches doon. So, sa makatuwid, kapatid, iniisip natin, parang hindi ata kalooban ni Lord kasi lahat na lang sinasabit namin, may sinesend sa amin, hindi raw tanggap, palitan. Naku naman. Kaya yung ibang, may kasama kaming pastora, na nag-ayaw na nila. At saka magpapadala ka pa ng iyong email at pati password mo. Kailangan ibigay mo. Password. Hindi naman po pwede na yung email mo talaga, di ba? Ibibigay mo kasama yung password. Kasi siyempre, personal mo yun eh. Kaya lang hinihingi ng Qatari government eh. So, ang sabi sa amin, gumawa na lang po kayo ng bago nyong email. Di gumawa kami. Akala ko okay na. Aba, nung pinadala ko kapatid, hindi mabuksan yung email ko. Ako mismo hindi ko mabuksan yung aking email na pinadala. Pati si Pastor Isabel, nung una, na-reject siya. Nung tinanggap yung kanya, sa akin hindi tinanggap. Hindi raw mabuksan yung email. O palit uli ako. Mamaya-maya, akala ko okay na. After 3 days, hindi rin mabuksan yung aking email. Palitan daw. Gagawin ko dito. Kaya kung ikaw, iisipin mo, parang pagod na pagod ka, sis. Relax lang. Medyo, kita mo sa kanya, haggard do. Humabot, baka naglakad ka lang. Kung maglalakad, ha? Relax lang, hinga ka malalim. Kasi parang ako yung napagod na bakit ako siya eh. Hingang malalim. Mag-breathing ka lang, tapos bilang ka ng 1 to 10. Para ma-relax yun. Ganon. Ginagawa yun sa mga na-high blood eh. Hingang ng malalim. Ganon. Para ma-relax. Dito rin, medyo pagod din eh. Maabol din si ganon sa klase. Anong oras natatapos ang pagtuturo mo? 7 ng gabi, mula alas 6 ng umaga, no? 7 to 7, tindi ng ating teacher na ito, no? 7 a.m. to 7 p.m. Tuturo ka, habol ka pa sa gawain. Wow! Bihira yung ganun. Di ba?
Pagod ka na, dapat diretso ka sa kama at tulog, di ba, no? Pero andito pa kayo. Amen? Okay, so balikan natin yung ating, ano ba pinag-uusapan natin? Ayun, na-reject. Ayan, na-reject. Iniisip ko, parang ayoko na. Parang ayoko nang tumuloy. Eh siya naman, natanggap yung kanya, sa akin hindi. Yung bagong email. Ako, ayoko na lang. Sabi kong gano'n, inisip-isip ko lang. Kaya lang, nung aayaw na ako, tinext ako nung isang pastor na tinutulungan kami na mag-asikaso ng email. Sabi, kami na lang po ang gagawa. Ay, salamat naman, ginawa niya ako ng email. Nung ginawa ako ng email, binubuksan ko, ay naman mabuksan. Sabi ko, ayaw mabuksan eh. Hindi pwedeng padala yan kung ayaw mabuksan. Yung password ko nga, binigay na sa akin. Tapos, inano ko na lang, pinag-pay ko na lang siya kay Lord. Tapos sabi sa akin nung nandoon sa Qatar na babae, na siyang aming contact doon para asikasuhin yun. Sabi niya, ako na lang po ang gagawa ng email. Sige ako, ikaw na gumawa ng email address namin. Pati po password, padala ko nila kung ano yung password. Kasi hindi pwedeng gamitin mo yung current email mo tsaka password mo. Kasi personal yun. Eh gusto ng mga Qatari. Higit pa sa mga Marites yun. Aba, bubuksan mismo yung ano mo, lahat yun eh. Di ba? Information, siyempre, malalaman naman yung mga chikahan doon, mga ano, di ba? Kaya kailangan ingat din. So, sabi ko ako, bahala na si Lord dyan. At si Pastora, biglang na-reject nga yung kanyang picture. Tinanggap nung una na-reject. Hindi daw dapat labas ang ipin. O naku, pahirapan din yung mga pagpipicture namin sa kanya. Kinakailangan pa tumuntong siya sa aming kama para lamang maganda yung kuha ng picture. Siguro okay na yan, padala natin. Sa madaling sabi, dito mahimik na. Ngayon, February 29, bigla ka mong nakatanggap kami ng email message. Nabuksan ko na eh. Nung mabuksan ko, may message doon, maghintay na lang, lalabas na yung aming visa. Tapos, March 1, nasa kamay na namin ang aming visa sa Qatar. Why? Month of March is a month of miracle. Month of March is a month of answered prayer. Naranasan namin yun. Hindi ito isang kwentong kutsero, hindi ito panloloko yung tinuturo ko about the spiritual message of the month of March. Totoo siya. Dahil yung nangyayari nung Roman calendar, pag ito binigyan ka ng Lord ng revelation patungkol doon, and then ipaparana sa iyo ng Diyos. Kaya nga tinuro ko kasi, bakit? Kasi na-experience namin sa inyo rin, kapatid, ay bababa ang blessing na yan ng month of March. Palakpakan natin si Lord. Amen? Kaya sa awat kahabagan ng Diyos, babalik ako. Kasi dati na ako nagpunta eh. Ilang beses na ako doon sa Doha, Qatar eh, na nagpipreach. At ngayon, makakasama ko si Sister White. At yung mga ilang mga 3 pairs kami, puro mga bishop ang kasama kong 3 at mga misis nila para mag-preach. Yung dati ako nandoon sa Qatar, nag-preach pa naman ako sa Pakistani church. Doon ako inassign sa Pakistan church. 2 interpreter ko doon. Bumati lang ako, good morning to everyone. Sabi ng isa, siyang. Yung isa naman, kaya. 2 ang haba magsalita. Sinabi ko lang, good morning ko, ang haba. Sabi ko, ang haba nila. Hindi ko alam kung ano na pinagsasabi. Kasi 2 lingwahe pala sa Pakistan na mga nandun. Pero ang sarap mangaral, nakarelax ka lang. Dahil nag-i-interpret ng English mo eh. Ganon. E nang minsan, sabi ko, pag maigsi ako, pinahabaan nila, habaan ko nga. Nung hinabaan ko, igsi naman ako. Ang dami kong paliwanag, mamaya-maya, may sinabi lang na isang bagay, tapos. Gusto kong matawa sa sarili ko eh.
Hindi nga lang pwedeng tumawa ko sa harapan ng mga Pakistani doon, baka akala nila nanloloko ako. Sabi ko ako, maigsi sinabi ko, ang haba ng pinagsasabi ng dalawang interpreter. Nung pinahaba ko, isang salita lang binanggit nila. Siguro baka walang naintindihan. Di ba may ganon? Kinuha na lang yung essence at may siyang sinabi. Naghihintay ako sasabihin. Wala na raw. Sa'yo, wala na rin. Ganon. Okay? Ayan, nangaral ako kapatid. Actually, 15 minutes lang ako nagsalita. Ang mahaba yung interpreter. Umabot ng 30 minutes ang aking teaching. Pag pala sa ibang bansa, pag nangaral ka pala ng English, yung isang oras kalahati ko pag ako nagpipis, nagiging 15 to 20 minutes lang sa ibang bansa eh. Amen? Kaya halimbawa, yung mahabang mag-preach dito, dapat 2 oras. Pagdating na sa ibang bansa ka at mag-i-English ka, nagiging 5 minutes lang yung preaching mo. Niigsi. Ako lang ang masaya, di kayo tawa. Okay? Ano ang letter R? The message of the month of March for you. Letter R is, this month of March is the month of renewal. Hallelujah. Renewal. Or rebirth for you. Ang month of March sa Europe, even in the Middle East, gaya na akin nabanggit, it is a transition month from winter season to the beginning of spring season. Ibig sabihin, pag pumasok na ang unang araw ng buwan ng Marso, nagtatapos na ang panahon ng paglalamig at pumapasok sa panahon ng pagbubuhay muli ng mga dahon at mga bulaklak. Okay? Kinakalatan ng mga bulaklak ang lupa at tumutubo ang mga dahon sa mga sanga. And that speaks of revival. Yung renewal ay ibig sabihin ay revival. Kaya kung titigan natin ang spiritual meaning niyan, ang mga nanganlalamig na mga kapatiran sa cell group o sa gawain ng Sunday ay muling magbabalik. Buwan ng Marso. Ipinahayag ito para hindi tayo yung parang nabibigla. Uy, bakit nakabalik si ganito? Hindi ba alam buwan ng Marso ngayon? Bakit ako kung buwan ng Marso ngayon? Di ba may ganun eh? Di ba? Uy, tagal kong hindi nakakita si sister Nakabalik. Bumalik. Ano bang buwan ngayon? Buwan ng Marso. Anong pakialam po sa buwan ng Marso? Hindi ka kasi umaatin ng midweek service eh. Ang buwan ng Marso ay buwan ng renewal, buwan ng revival. Amen? At ikaw personally ay muling marirevive. Kesa sa tayo, kapatid, ay tumitingin sa mga horoscope, kung ano ang magaganap sa'yo, huwag mo nang tignan ng horoscope. Ito lang, pag-aralan mo lang. Ito, kapatid, about the month of March. No? At binibigyan ko ng kahulugan yung totoong nangyayari ng buwan ng Marso na kung saan, kapatid, ay ang buwan ng Marso pala ay pagpasok sa panimula ng tagsibol. Kung tagsibol yan, ibig sabihin yan, kapatid, ay pagkakaroon ng renewal o revival. Muling pagkabuhay. Kasi pag panahon po ng taglamig, talagang nagkakalagasan po yan. Maging po sa mga dahon at sa mga bulaklak. At pagkatapos niyan, dadako naman sa tagsibol, muli yung mga natanggal na mga dahon, sila kapatid, ika nga ay nagkakaroon ng panibagong pagdadahon ang mga sanga at panibagong pagkakaroon ng flowers. Revival. At ang kahulugan din, kapatid, ng renewal ay harvest. Kaya samantalahin ang buwang ito dahil marami kang maipapanalo kay Lord kung magmamasipag ka sa soul winning. Dapat magmasipag ka dahil itong buwang ito, kapatid, is the month of harvest. Say harvest.
Sapagkat kung inyo pong pag-aaralan ang Jewish calendar in comparison dito sa Gregorian calendar na month of March, ang ang Jewish month na may simula ng kanilang spring season ay month of Nisan. Pag tinignan mo ang equivalent ng month of Nisan sa Gregorian calendar, it is March and April. 2 buwan ang ano niya, yung month of Nisan. So mismo kapatid, sa Jewish calendar, tumutugma na ang month of March ay katumbas ng month of Nisan, panahon ng tagsibol. At ito pong month of Nisan na ito panahon ng pag-aani ng barley. Sa Tagalog ng barley ay cebada. 2 uri kasi ng mga butil na ginagawang tinapay sa Israel. Isa ay trigo, isa ay cebada. Yung trigo, ito po ay pagkain ng mga tao may kaya sa buhay. Kasi good quality siya. Pero yung cebada, mga common tao, mga ordinary na tao po, ang siya nga pong kumakain ng cebada. So, sa makatuwid, kapatid, ito pong pag-harvest ng cebada o barley ay larawan ng harvest of souls dito sa buwan ng Marso. Kaya, hindi ito panahon ng tutulog-tulog ka, panahon ng katamaran, at sinasabi ng iyong primary leader, Tena, tayo ay maghumayo ngayon. Panahon ba ng harvest ngayon? Panahon. Ako ay tumatayo sa inyo parang isang propeta ng Diyos na nagsasabi sa inyo kung ito ba ay panahon na kinakailangan akong mag-win ng souls. Kasi graduating ako ng SOL3. Hindi ka pwedeng gumraduate kung wala kang miyembro. Hindi pwedeng bigay lang sa'yo ng leader mo. O ito, alagaan mo to. At pag gumraduate ka na, balik mo na sa akin. Ano yun? Diba? Papahiram mo lang. Pahiram ko lang sa'yo ito, ha? Ito, 2 member. Tapos pakilala mo, membro mo, ha? O, ikaw mag-alaga. Pero pag gumraduate ka na, balik sa akin yung 2 mo. Hindi pwede yun. Sabi mo, hindi pwede. Hindi pwede yun. Yes, hindi pwede. Tama. Ano sabi, Cherry Angel? Hindi daw po pwede yun. Ba't may raw? Pag may raw, hindi totoo, di ba? Hindi raw po pwede yun. Wala naman ganun sinabi na may raw ikaw naman eh. Anong sinabi niya? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Di ba? Anong sabi? Hindi pwede yun. Yes, yung medyo galit. Hindi pwede yun. Yun! Di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Kaya kailangan, kapatid, ikaw ay humayo. Ikaw ay mag-share. May mawiwin ba ako? Meron. Panahon ngayon ng tag-ani. Tag-ani. Amen? Yan ang tungkulin namin mga ngaral. Inaalam kung ano yung climate ngayon. Ano yung spiritual climate ngayon? Binibigyan namin kayo ng direksyon. Ano ang spiritual climate ngayon? Tag-ani, tagsibol. So kung tag-ani at tagsibol ngayon, mag-share ka, tiyak may mapagwawagian ka. Imposibleng wala. Amen po ba? Imposibleng wala. Tignan na lang ninyo kapatid sa kaso ni Sister Marisa Macaranas. Si Marisa Macaranas, nakakalimang tao na siya na napagwawagian niya sa gawain. Alam niyo ba yun? Nagsimula sa asawa niya, nadala niya. Akala lang niya, hindi na babalik eh. Kasi sabi niya, Dad, sama ka sa akin. Magpapapray tayo doon. Tatakbo kasing kagawad eh. Siya hindi na. Sing mister na lang niya. Eh nung dumalo dito, natalo. Hindi nanalo. Ini-expect niya, dati na Sunday, hindi babalik. Natalo eh. Mamaya, di siyempre, sabi niya, magbihis ka na. Hindi ka ba pupunta sa church? Bakit? Pupunta ako eh. Huh? Gulat ng mister niya, ni Sister Marisa. Kahit, sabi sa akin, Pastor, kahit natalo, babalik daw sa church. O, di na pagbagian niya.
Tapos nakuha niya yung kanyang pamangkin, si Romilin. Tapos nadala niya uli si Lorena. Tapos nadala niya si Angelo. May tinatarget siya. So parang sa kanya, napakadali mag-win. Ganon din itong dalawang Marisa yan eh. Yung isa pang Marisa, yung isang Marisa laki, isang Marisa liit. Di ba? Nadala din niya. Una muna yung misis na nagtitinda dyan sa malapit sa Bitina, kanto ng Tuason, na nagbabarbecue, nahilo pala yun, bumagsak, tumama ang ulo, nabiyak pala yung ulo nun dyan sa kalsada. Akala patay tumaas ang BP. Nabuhay pa, tinahi ang ulo. Sinira ni Marisa, dumalo ka sa church. Pumunta sa church. Akala niya hindi babalik, bumalik. Nung sumunod, nang bumalik, dinala yung kanyang dalagang anak, si Kyle. Ewan ko lang kung kamag-anak ba nila Mendez yun? Kasi Mendez ang apelido Dinala yung anak. Nung Sunday, bumalik uli yung anak. Bakit? Bakit parang napakadali sa kanila mag-win? Alam nila yung kalendaryo Alam nila yung climate Kaya samantalahin mo yun. Pero kung tutulog-tulog ka, walang mangyayari sa'yo. Ayaw mo mag-share. Pinapangungunahan ka ng katam. Dapat hindi ganun. Di ba? Wag kang patay-mad-taymad. Layban lang tayo. Amen? Wag kayong patay-mad-taymad. Ano yung Tagalog nun? Taymad-taymad? Tamad po. Anong tawad? Anong tawad? Talagang ikaw pagod na pagod na. Pagod na ang bata, nakapikit na ang mata Kaya nang sumagot nakapikit din ang bibig. Taymad-taymad. Anong Tagalog ng taymad-taymad, sir? Tamad-tamad. Yun! Pataymad-taymad. Di ba? Yung laban-laban, pag in-English mo, layban lang. Di ba? Okay? So, kaya yan po, mga kapatid. Mag-share ka sa mga loved ones mo, sa mga friends mo, sa mga classmates mo, sa mga office mates mo, i-share mo si Jesus sa kanila. Samantalahin mo. Samantalahin mo kasi hanggat may 26 days ka, samantalahin mo. Malibang grace ni Lord, i-extend niya yan hanggang buong isang taon. Yan, yung miracles, answered prayer, and renewal. No? Maliban, kapatid, na yung bagay na yan ay tunay na extend niya. At yung kahulugan ng renewal is growth. Ito rin ay panahon ng pagpapalago ng dalawang aspeto ng buhay natin. Okay? Dapat lumago ka rin, kapatid. Una, sa personal mong buhay. Ang month of March ay hango sa isang matured warrior na tinatawag na Martius in Latin word. In English ay Mars. Yung March ay galing sa isang English word na Mars. Pag nilatin siya, si Martius. Okay? At ito po ay isang war hero in Roman mythology. Kaya kailangan kang maging isang spiritual warrior ni Lord na lumalaban at hindi sumusuko sa mga problema at tukso. Kung may dumating na problema sa iyo at bumagsak ka na wala ka sa gawain, ibig sabihin, wala ka sa spiritual climate, hindi ka naka-align. You're not aligned. You're not in the center of God's will. Kasi malayo Dapat itong buwan ng Marsong ito, lumakas ka kasi si Mars. Yan po, kapatid, ay isang Roman god of war. A mighty hero sa Roman mythology. Isang pong magiting na mandirigma si Mars. Kaya kailangan ka rin matulad kay Mars, isang spiritual warrior ni Lord na lumalaban at hindi sumusuko sa mga problema at tukso. Gaya ng aking nabanggit, si Mars ay tinatawag na God of War.
Because in a Roman mythology, he never lost the battle. Kahit kailan di siya natalo sa Roman mythology. Walang defeat sa kanya. And this is your time as well. Hindi ka magagapi o matatalo. Why? Because the Lord is with you. God will turn you into like Himself as a man of war. Si Lord ang totoong man of war. Isaiah chapter 42 verse 13. Kung may Bible kayo, please open that particular verse in the Bible. Ang unang makakita at makabasa ay, bibigyan ko ng tumataginting na 100 pesos. Okay? Mga walang pamasahe dyan. Yung mga malaki pangangailangan dyan, bilisan nyo. Isaiah 42 verse 13. Yung New International Reader's Version, maganda. Sige, sister. Ito, malaki pangangailangan ito. Sige, sister. Basahin ng Isaiah 42, talatang 13. Isaiah 42, verse 13. The Lord goes out like a mighty man. Like a man of war, he stirs up his zeal. He cries out, he shouts aloud, he shows himself mighty against his foes. Amen! Praise the Lord. Ito, kapatid, ang laki, may pamasahe ka na ngayon. May pang-milk tea na. Hallelujah. Siya ang unang nakabasa niyan. Okay? Ang ginamit ko naman dito ay New International Reader's Version. Ang sabi, the Lord will march out like a mighty warrior. He will stir up his anger like a soldier getting ready to fight. He will shout the battle cry. He will win the battle over his enemies. Kung si Mars, like a mighty warrior, ang Panginoong Diyos din ay higit pa sa kanya. Si Lord ang ating Mars. Amen? Kaya nga, ikaw din. Kung gayon, ikaw din dapat ay maging isang mighty warrior ng Diyos. Kailangan mag-mature ka. Lumalabang ka ng basagan ng buka sa kaaway. Amen? Pwede kang ibala sa kanyon, ibala sa tangke. Hallelujah. Sapagkat ang Bible mismo ay inalintulad tayo sa pagiging isang sundalo. 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. Sino ang nais bumasa? Yan, wala na akong ibibigay naman dyan. Okay? 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. Sino? Tingnan natin kung sino yung mga mabilis ditong humanap. Ikalawang Timoteo 2, 3 hanggang 4. Tayo raw, ay sige, si Sister Chelsea. Tama ba? Chelsea ba? Kala ko, Chloe. Si Chloe, ayun. Sister Chloe Ann. Ito naman si Chelsea Ann. Sige. 2 Timothy. Anong 2 Timothy? 2 Timothy. 2 Timothy 2, Okay. verse 3 to 4 po. Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Amen! Ganyan ang sundalo ng Panginoon. Handang magdusa at maghirap. Normal lang sa kanya may problema. Ang abnormal, may problema, ayaw nang maglingkod kay Lord. Nawawala sa gawain sa Diyos dahil may problema. Abnormal na yun. Hindi yun dapat. Dapat tayo raw, sabi nga, join in suffering with me like a good soldier of Jesus Christ. So, tayo dapat ay maging isang mighty man of war. Katulad ni Mars. Kaya, ano niyo po, pag niresearch niyo kahulugan ng March, M-A-R-C-H, meaning to advance, to move forward. Hindi ka umaatras. Hindi ka umaatras. Sabi sa mo, hindi ngayon ang panahon ng atrasan. Dapat ay move forward. March forward. Amen? Sige nga, tumuyo nga tayo. Marunong ba kayo mag-march? Marunong ba kayo mag-march? Move. Okay? Ready?
Mga soldiers of the Lord. Ready. March forward. Kaliwa. Kaliwa, kanan, kaliwa. 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 Kaliwa, kanan, kaliwa. Hey, stop! Yun. Yan. Sige, makakaupo na po kayo mga kapatid. Kaya ang English word na march, meaning to advance, to move forward. So, itong buwang ito ng Marso, hindi ito panahon ng paatras o pagtalikod o panahon ng surrender. Amen? We need to move forward. Kaya the more na nadi-discourage ka, lalo kang tumatapang. The more na maraming problema, lagi ka kapatid palaban. Hindi ka dapat nagmumukhang kuting. Kailangan mukhang leon. Amen po ba? The more na nasusugatan, lalong tumatapang. Ganon. The more na nahihirapan, nag-i-enjoy ka, kapatid. Para kang sadista. Hirap ka na, more. Kulang pa yan. Diba, nag-i-review ka, Sandra, nag-i-review ka, no? Nahihirapan ka sa pag-review. Sige, kulang pa yan. More, lumaban ka. Amen? Laban lang. Sa English ng laban. Label. Laban lang. Amen? Sagutin niya sana, fight. At another thing pa, sa pagpapagamit nyo sa Panginoon. Itong buwan ng Marso ay buwan ng pagpapagamit nyo sa Lord na nagkakaroon kayo ng pasanin magpagamit. Saan? Sa cell group ministry, sa evangelism, sa discipleship ministry, sa prayer ministry, sa ushering ministry, worship ministry, dance ministry, cleaning ministry, media ministry. Pagpipray sa mga may sakit. Anong ibig sabihin ng pagkakaroon ng pasanin? Ibig sabihin magkaroon ka ng kagalakan na nagagamit ka ni Lord. Yung ibig sabihin ng pasanin, hindi po yung may pasanin na, bakit? Gagamitin ako ngayon ni Lord, maglilinis ako eh. Hindi. Masaya ka. Nag-i-enjoy ka. Enjoy ka. Sabi sa katabi mo, enjoy ka. Masaya ka, maglilinis ka na naman ng comfort room. Amen? Masaya ka, magagamit ka na naman ni Lord. Di po ba? Yan ang tawag dyan ay spiritual growth. That is a sign of spiritual growth sa buhay ng isang tao. Why? Because that is a sign of having a servant heart. Nagkakaroon siya ng isang puso na mapaglingkod. Yan po. Yan ang month of March. Letter C, last but not the least. Sabi mo, patapos na. Kalibitin mo, patapos na sa wakas. Letter C. Ha? May H pa ba? Sa pagmamadali ko, nakalimutan ako. Ang labas ay Mark. Parang si Mark. Dalawang Mark. Okay, letter C tayo. Letter C stands for covering. It stands about God's protection and covering for us in this month of March. God's divine protection and covering shall be upon you in this month of March. Sa buwan ng Marso, susugo ng Diyos ang kanyang mga anghel para ingatan ka. I-cover ka. Praise the Lord. Hallelujah. Psalm 91, verses 1 to 12. Kailangan ko ng 12 tao rito. Tumayo. 12 people. Babasahin natin bawat isang verse. Psalm 91, verses 1 to 12. Sige ba? I want 12. Lahat ng babasahin nyo, mangyayari sa inyo yan. Sige, lahat ang tatayong 12. Mga 12 ha? Walang Judas dyan sa 12 yan.
12. Okay. Oh, 4 pa. Kailangan ko pa ng 4 na katao. Sige, punta na doon, kapatid. Sige, yung mga malaking pangangailangan. 2, 4. Ay, sorry. Sorry, ma'am. Sige. O, kasya na ba? Kasya na kayo? 2, 4, 6. Taga-6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Okay. Good. Sino ang verse 1? Saan magsisimula? Ito, verse 1. Verse 1, verse 2, verse 3, verse 4, verse 5, verse 6, verse 7, verse 8, verse 9, verse 10, verse 11, and verse 12. Amen. Psalm 91. Yan ang team verse, no, ng month of March. Okay, sige, basahin. Ready, go. Verse 1, ang taong nakatira sa tahanan ng pinakamataas na Diyos at nag-i-stay sa proteksyon ng makapangyarihan sa lahat. Verse 2, saying to Yahweh, my refuge, my fortress, my God, in whom I trust. English Tagalog, ah. Surely, He will save you from the foulest snare and from the deadly pestilence. Pakita po Verse natin yung 4, verse. He will cover you with His feathers, and Yes. under His wings you will find refuge. Amen. His faithfulness will be your shield and rampart. Hallelujah! Oh, verse 4. Verse 5 na ba yan? 1, 2, 3. Ano ba sa Tagalog? Ano po umpisa sa Tagalog nun? Yung verse 5. Awit. Awit 91. Yung Tagalog. 71. Ayun. Okay. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Amen. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa man darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Amen. Ay, over na ba? Sige, Sandra. 6 na po. 6 na. Nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys the midday. Amen. Thank you. Verse 7. Psalm 91 verse 7, 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, magkakamata niyo lahat ng kapitbahay niyo, ikaw buhay pa. Verse 8, Verse 8, makikita mo kung paano pinaparusahan ang mga taong masama. Verse 9. Sabi dito, dahil ginawa mong kanlungan ng Panginoon, ang kataas-taasang Diyos ng aking tagapagtanggol. Verse 10, di mo aabuting ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Amen. Verse 11, for He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. And verse 12. Verse 12, they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Amen. Palakpakan natin si Lord. Makakabalik na po kayo, mga kapatid. Lahat yan ay tumutukoy sa covering ng Diyos sa atin. Amen? Month of March is the month of God's covering. Letter C, covering. And letter H, ayan. Letter H. Letter H. This month of March is the month of healing. Ayun, hallelujah. The month of healing. Diba? Kaya hindi tayo magtaka kung bakit, tingnan nyo, lahat ng primary leaders na gamit sa healing. May mga pinagpina mga may bukol. O, diba? Tapos yung isang bata, yung member ninyo, and then yung isa yung lalaki na pinag-pray mo, di ba? Noong buo yung bukol nun eh. Biglang nagkalat eh. Sumabog yung bukol eh. Hanggang sa, di ba, pinakapako ulit sa kanya eh. Wala na. Nawala. Miracle yun. Bakit may ganun? Kasi iniisip ko din, ba't may nangyaring ganun? Kasi pag hindi natin inuunawa yung spiritual climate na nangyayari,
Hindi tayo makasunod kung ano yung gustong gawin ng Diyos Yung pala, ito palang buwan ng Marsong ito is the month of healing. Bakit ko nasabi na ito ay month of healing? Alam niyo mga kapatid, ang healing na tinutukoy dito ay hindi lamang physical. Kasama dyan ang inner healing. Yun pong mga damdamin nating nasugatan. Pag ang isang tao ay lubos po na na-discourage ng gusto. Ano yan? Sugatan ang kanyang damdamin. Yung sobra siyang discouraged, sobra siyang napagarian siya ng takot, fear, worry, anxiety. Sugatan na yun, yung kanya pong heart. Kasi napasukan ng anxiety, napasukan ng worry ang puso niya. Pero aside doon, meron ding panabagong healing, that is spiritual healing, na ang tao ay napatatawad sa lahat niyang mga kasalanan. During the time na nagkakaroon po ng matinding winter, discouraged lahat ng tao. Walang makalabas sapagkat baha ng snow. Walang makatravel. Pakaparis nung pinakita sa akin na sinend sa akin doon sa New York na lakpas tao pa yung snow. Bubong na lang ng bahay ang lumitaw. Kung ikaw ay nakakulong lang doon, hindi ka pwedeng, saan ka pupunta naman? Kung lalabas ka, puro snow sa paligid. Kaya ang tao, nangangailangan ng healing. Kasi nasa kawalang pag-asa. Then suddenly, isang araw, nasa loob sila ng bahay siyempre, nagulat na lang sila. Bigla na lang pong may araw na lumitaw. At pag lumitaw yung araw, siyempre, yung mga snow natutunaw. Nagulat sila, biglang nawala lahat. Nung gumising sila, umagang-umaga, nawala lahat yung snow. At napagtanto nila, dumating na ang buwan ng March. Yung dating mga malulungkutin at puno ng kawalang pag-asa, nagngitian. Nagkaroon ng healing sa kanilang mga puso. That's why March is the month of healing. Healing inwardly. Not just healing physically. Healing spiritually. Yan po yun. Kaya po, merong tinatawag na month of healing. Kung may maringgan kayong preacher na nagsasabing this month of March is the month of healing, naintindihan na ninyo. Kasi isipin mo, saan makikita sa Bible yun? Month of March is the month of healing. Hindi mo sa Bible makikita. Makikita mo sa natural na nangyayari. And then, apply mo yung all truth are parallel. What is true in the natural is also true in the spiritual. Amen po ba? Kaya ito ang panahon ng pagbabatian. Mga hindi nag-iintindihan, nagkakabati sila. Yung mga nag-aaway-away, nagkakabati sila. Amen po ba? Nagkakaroon ng inner healing. Yung mga taong discouraged. Kaya paglagpas ng March, discouraged pa rin. Ibig sabihin, hindi siya nakakasunod sa spiritual climate. Existing siya, pero outside of the plan of God. Hindi niya na-enjoy kung ano yung gustong gawin ng Diyos sa buhay niya. Kasi walang guidance. Kaya ito po, ginaguide tayo ngayon kapatid sa kahulugan ng March. Ano ang letter M? Ano yung A? Ano yung R? Ano yung C? Ano yung H? Yes, yan kapatid ang message ng month of March. I-claim mo yun by faith. At i-declare mo, this month is the month of miracles in my life. Sabihin mo yun. Ready? Ano ready? Ikaw magdideklara ka. This month of March is, sasabihin mo isa-isa, the month of miracles, the month of answered prayer in my life, the month of renewal, the month of covering,
and the month of healing. Amen? O, are you ready? Huwag mong intindihin yung sinasabi ng katabi mo. Huwag mong pa pakikinggan. Ikaw ang magdeklara. Lalakasan mo, ha? Sis, yung gising na gising. Okay? O, ready? 1, 2, 3. This month of March. Sige, salitain mo by faith. Declare it by faith. This month of March is the month of covering of God upon my life. This month of March is the month of healing in my life. Amen? Inner healing, spiritual healing, and physical healing. Amen? Ganun. Kaya sabi ko nga sa inyo, kapatid, paggamit kayo kay Lord. May nakita kayo may sakit, may inaapoy daw ng lagnat. Di pag-pray mo. Kasi ito yung month of healing ngayon. Pag-pray kita. Ganun. Biglang nag-healed. Tama nga, month of healing nga ngayon. Amen, mga kapatid. Paggamit ka kay Lord. Sige. Tayong lahat ay pumikit at tayo'y manalangin. Aba, maraming pong salamat sa gabing ito at tinuruan mo kami about the acronym for the month of March. I-bless mo ang buhay ng aking mga kapatid. Ito'y pananampalataya po na amin pong binigkas by faith. Lahat ng ito ay by faith, Panginoon, at papangyarihin mo po ang kahulugan ng March sa buhay ng bawat isa na narito. In the name of Jesus, alam ko binabago nyo na ang sitwasyon ng buhay ng bawat isa. Sino man ang naparito, hindi maganda ang nangyayari sa buhay niya. Sino man ang naparito ay matindi yung pinagdadaanan niya. Lord, naniniwala kami sa power of declaration. Binago mo na ang sitwasyon. Inayos mo na ang sitwasyon. Dumadaan man sa mabigat na suliranin ng aking mga kapatid, nagkaroon na ng solusyon because you have already answered their prayers in Jesus' name. Salamat po, O Diyos. Sino man ang may problema sa work dito, nahihirapan sa work, sa pangalan ni Jesus, Lord, ikaw ang nagpapagaan ngayon because this month of March is the month of miracles, the month of answered prayer, the month of renewal, the month of covering, and the month of healing. In Jesus' name, everybody will say, Amen. Kaya